bang verse sa Bible yung sinabing absent in the body and present in the Lord? Yes, nasa ano yun sa Corinto yun Corinthians 5:8. Is that something that people don't know na binanggit? Absent in the body and present in the Lord. So, ibig sabihin kung ano kaya ang context nun, Pastor, baka yun ang isa sa mga tanong ko personal ko yun. Well, ito yun ang context niyan ito Sa verse 6, "So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord." Sa simpleng salita, kasi sabi ni Paul, alam natin pag tayo andito sa tahanan natin, dito sa katawan lupa, of course, malayo ka sa Panginoon dahil ang Panginoon nasa langit. For we walk by faith, not by sight. For yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So, ibig sabihin, pag ang sinasabi niya rito, mas maigi pa na ako'y wala na dito sa katawan. Automatically, pag namatay siya, immediately, he will be at home with the Lord. Hindi kagaya nung tayo Adventist, we believe in soul sleep. Pag namatay daw ang isang Adventist, andun lang siya sa libingan. Nag-aantay. Adventist pa rin, nag-aantay. Wala siyang consciousness, pero ang sabi ka nun, hindi siya kasama ng Lord. Andito lang siya sa lupa, nakalibig, kasi wala nang umaalis na spirit. Pero dito, makikita mo, sa pananaw ni Paul, napakaliwanag ng pangusap ni Paul Automatically, pag wala na siya sa body niya, nasa presence ni Lord. Kung wala siya sa presence ni Lord, of course, nandito siya sa body niya. Kasama pa niya yung mga alagad niyang tinuturuan, dinidisciple niya sa church, sa Corinth. Di ba? Yun lang ibig sabihin ni Paul sa bagay na yun Ang Adventist naglalagay ng gap na ilang years dyan for the waiting No, hindi ganun. Ang question ko, Pastor, connected ba ito dun sa Hebrews na sinasabing for we are appointed to die once and then judgment. So, pagka sinabi bang judgment ay hindi yun investigative judgment, di ba? Hindi. So yun, pagka namatay ang tao, may judgment na kagad. Tama ba? Yes, judgment. Judgment talaga. Wala nang second chance, no? Wala nang second chance na bibigyan ka pa ng pagkakataon na magbago o pagsisihan pa yung kasalanan mo. Walang ganon. So, doon din, I mean, that's another evidence sa scripture na pag namatay ang tao, appointed to live, to die once and then judgment. So, right away yun. Right away. Kaya nga, kaya yung ating message sa mga Adventists at sa mga viewers natin, urgent Yung sinasabi natin, mag-repent na kayo sa kasalanan nyo, kung nakukonvict kayo na mali kayo, just repent to the Lord. Kasi malay mo, kung hindi ka nag-repent, tapos tinulugan mo lang, malay mo, hindi ka na nagising kinabukasan, sayang yung opportunity. For today is the day of for salvation. Sabi sa 2 Corinthians 6:2, di ba? For today is the day. Ibig sabihin, today, sabi ka sa Hebrews, di ba? If you listen to His voice, huwag mong pagtigasin ang iyong puso. Ganyan ka-urgent ang salvation. Today, if you hear His voice, means yung gospel, yung proclamation. The gospel, of the gospel. Do not harden. Wala nang chance kasi pag namatay ka, and then suddenly, pag dilat mo as a spirit, nandun ka sa Hades, kasama mo yung mga wicked spirits in prison, nakakalungkot. Wala nang chance mag-repent doon. Hindi ka na pwede makiusap kay Lord. Lord, pwede mo makiusap, bigyan niyo pa ako isang chance.